We're live. We're live. Yes, Hey guys. Yeah, it's Hey. been two we're weeks. alive. Yep, it's been 2 weeks na Oo hindi nga. tayo Oo. nag-FB live. So, ang daming nangyari for the past 2 Good weeks. evening. Anong nangyari Oo. sa past 2 weeks? Well, may nagkasakit. Ayan, may bagong setup si Coach Gib. Wow. Nagkasakit si Coach Brian, so hindi tayo nakapag-live. But Oo. he's well now. And Char! As in, ako talaga. business as usual. So let's do it. So what's the title of our live Game. tonight? What's the title? Identifying red flags. Actually, this is not like Char. red flags in workplace, but to recognize red flags even before you get hired. Yep. Right. So when you do your application and during interviews. So yan ang pag-uusapan natin tonight. By the way, guys, we usually do this every Friday, but then right now, I think it's better if it's Saturday, right? Yeah. Walang pressure. Kasi wala Yep. tayong mga work. Correct. So, Yeah. try natin yung Saturday tayo, magiging siya, consistent tayo sa Saturday na schedule, para masubaybayan tayo ng mga, nanonood sa atin. And, Yeah. and Friday kasi maraming maraming mga ganap tayo. Yes. So, medyo, Yeah, medyo busy pag kasi. sige. So, yes, ang topic natin tonight is red flags to watch out for when looking for clients, para maiwasan natin yung unnecessary stress na kasi and unnecessary waste of time. Siyempre naghahanap tayo ng Yes. trabaho and gusto natin mapunta sa isang client na magiging long term, tapos hindi naman perfect yung hinahanap nating client, but also we are looking for clients na magiging meaningful yung work natin, magiging efficient tayo, at it will Yeah. allow us to basically grow as a virtual assistant and grow our career. So, yes. So, Coach Brian, ikaw muna ikaw yung maunang bigay ng input mo. So, ano yung mga red flags for you na based on your experience or kung ano man yung mga na-observe mo as you started your virtual assistant career or right as until now? Yes. Good evening po sa lahat. Yan. Medyo kagagaling lang natin. So, anyway, talking about red flags, siguro on a VA's perspective, just based on my experience ng naman, kasi nasubukan ko na dati, muntik na ako ma-scam. Ayan. I think naalala nyo, nag-approach ako kay Coach Julie yata eh. Yung parang magta-type ka ng book, ng PDF file, kumbaga. Sinubukan ko lang din. Muntik na ako ma-scam. Gusto ko lang malaman ano yung process nila. So, nag-message sila sa akin, yung client per se, through WhatsApp. Through WhatsApp. Ayan. So, sa akin, siguro, it's an unverified identity. Kasi marami na ngayon, mahalaga para sa akin, if and when a client refuses to share their real name, or minsan bibigay sila ng fake names or what, or yung contact information or provide verifiable business details, halimbawa na lang, if today, I would strongly recommend talaga na mag-set ng video call, yun yung ginagawa ko, to verify the identity. Okay, it's a big red flag for me. Kasi yung mga legit na client typically have no problem disclosing their identities. Tama po ba? Bakit? Nagbibuild ito ng trust, unang-una sa lahat. And
both on both ends, both parties. So yun sa akin, isang red flag. Yung internet yung problema. Medyo nawawala kayo minsan yung video. And I'm not sure, but anyway, I hope okay lang. Okay yung video ta kayo. Sound ko. Actually, ikaw, Coach Brian, Yun yung sa- nawawala. Oo. And- Nadidelay ka, tapos, yan, nawawala yung video mo. Sige, balik ako ha. Wait. Yeah. Balik na lang ako. Wait. Sige. So, ikaw, Easy. Coach Julie. Binilik sa kanya. Okay. Okay, so red flag. I think number one is trigger happy clients. Lack of communication, I think. Kasi may mga initial interviews. Except pa sa mga sa mga agencies na nag-i-interview talaga ng potential VAs, then ima-match nila sa client. But if you're doing direct employment, parang yung communications between you and the client talaga na i-direct hire ka, then you have to watch out for lack of clear communication. One example is yung parang, of course, you will ask kung ano ba talaga yung job description, ano ba talaga yung hinahanap niya. So there are some clients na sasabihin na, yeah, I just need a VA who will help me with my business. Kailangan ko lang ng ng calendar ko, ganito, ganyan. So parang para sa akin, napaka-vague ng explanation. And then hindi siya nagsiset ng proper expectation kung ano ba talaga yung trabaho mo sa kanya. So, ang ending lagi is magiging jack of all trades ka. Sa'yo lahat. Bagsak sa'yo lahat yan. So, hindi mo alam, ano ba talaga ako, social media manager, transaction coordinator ba ako? Kasi may mga job description every role eh. So, ang mangyayari, magiging hybrid ka dun sa kumpanya. So, lahat na lang ibibigay sa'yo. Anyway, nangyayari naman yan kung general virtual assistant ka. So, yung labas mo, parang sekretarya ka ng kliyente. That's understandable. Pero, minsan kasi, mag-uusap kayo ng sweldo about this job, calendar management, email management, customer support, mga ganon. But then eventually, gumagawa ka na ng funnel, nagmamanage ka na ng website, but then you're still receiving the same salary. Kasi hindi nga nahimay, parang ganon, hindi na-explain saan ba yung, ano ba talaga yung job description ko, ano bang role ko dito. So, para sa akin, red flag yun, kung hindi clear masyado yung communication. So, sa mga baguhan, syempre, I understand naman na you really want to get the job. Kasi naghahanap ka talaga ng work. And okay naman yung offer niya na pay, $6 per hour for that kind of role. Pero, umpisa lang, maging clear na dapat yung kliyente sa'yo. Ano ba talaga yung trabaho ko sa'yo? Kasi magkakaroon ka ng problema later on, especially if hindi kayo nag-sign ng any agreement or contract. Meron kasing ganun na hindi naman kayo nagsasign ng anything. Meron yung pinapasign ka talaga. Yun, pwede mong habulin. Yung kontrata natin, ito lang yung nakalagay na trabaho ko, di ba? And minatch nyo yung pay dun sa job description. But then eventually, yun na, dadami na yung trabaho mo, especially kung magaling ka. So they'll say, hindi na ako mag-hire ng ganito. Siya na lang gagawa. Yung parang ganun. So, yeah. Sa interview pa lang, ask questions. Isa pa yun during the interview, it doesn't mean na sila lang yung magtatanong. They have to give you time to, or a chance to ask questions as well. It's a two-way interview. Yes. Mali yung notion natin dun sa interviewin ako, sasagot ako sa tanong. No, they have to answer your questions as well.
Yun. Yun lang. Ikaw, Coach Jeb, anong sa tingin mo yung red flag? Based sa experience mo. Yeah. So, you actually agree ako dun sa lack of clear communications kasi down the road, if ma-hire ka talaga ng client, let's say na nag-push through, nag-proceed ka sa client, tapos nag-start na kayo, let's say legit yung client, but at the same time, yung red flag na sa'yo sa una pa lang yung communication, yung lack of clear communication, it's going to be a potential issue down the road. So, yes. So, sa akin naman, yung red flag is, based on my experience, usually sa mga clients na nagsasabi na we are family, so parang red flag sa akin yun. Kasi it's not Yes. really, it's not really we are family kasi at the end of the day, it's business. Mhm. So, Yeah. siguro medyo overpromise to yung phrase na we are a team, we are a family, blah blah blah. Para sa akin overpromise siya kasi yung business ng client mo, hindi ka naman directly um, aside from nagsusweldo ka sa kanya, sa client, at kasi tinatrabaho mo naman yung sweldo mo, 'di ba? Tumatanggap ka ng sweldo kasi you're putting in the work din naman. So that's your parang compensation. But to say na we are family, does that mean na yung profit ng business kasama ka sa makakukuha Yup. ng ano, 'di ba, ng Good profit? point. So yes, Correct. so if that's the case, then yes, we are family. Pero if not, we are not really family. So parang Yeah. overpromise niya sa akin kasi parang pinaano niya lang yung just it's a make it's a it's just trying to make you feel good na you're part of the company. Tapos still at the end of the day, yung client mo is yung boss mo. Ikaw, staff ka lang, empleyado ka. So there's no family. I don't believe Yeah, in and you are replaceable. So kung family, hindi correct. mo naman nare-replace si family, 'di ba? Exactly, So, yeah. exactly. Yung pa Exactly. rockstar nila minsan. We are family and you are a rockstar, gano'n. Mhm. Ha? Ay, parang Parang may 'wag kang hugot ah. maniwala dun, oo. 'Wag kang Oo. maniwala dun sa, pa-family and rockstar. Well, anyway, sa self mo, you are a rockstar kasi, nade-deliver mo naman yung mga deadlines mo, nakukuha mo naman lahat ng kailangan mong gawin tapos you are a rockstar. Pero yung masyado ng, pinapa-feel sa'yo na parang, hindi na tatakbo yung kumpanya kung wala ka, mga gano'n. So parang, okey. Yan lang na naman. Yes. Pero yeah, that's one of the red flags. Marami nang Meron namang nangyayari sa We Are Family. yes. Meron namang clients na genuine yung pagkakasabi siguro sa iyo, no. But you have to clarify, what do you mean by family? Ano yung involved sa phrase na ganyan? Am I a part of your of the, overall na process ng or overall na profit ng company? Involved ba ako sa decision making? Ganyan. But if you're just receiving tasks tapos ginagawa mo lang naman yung trabaho mo on a daily basis, then there's no point na kailangan sabihin na we are family, 'di ba? So, yun yung isa sa mga para sa akin. Kasi kadalasan pag naririnig ko tong we are family, hindi maganda yung kinahihinatnan every single time. So, nagiging red flag siya sa akin kasi uh, sa experience ko din. So, okay. So, ano pa? Ano pa yung mga red flag sa inyo, guys? Coach Bry, ano pang madagdag mo? Yes,
sabi ni Coach Julie kanina, no, hindi clear, unclear yung scope of work, minsan ayaw ni client na pumirma sa contract. Pag walang contract, refusal to, sign anything, a contract, it's a major red flag. Kasi yung contract, the purpose of contracts are to protect both parties, the client and you, the VA. No? Doon natin mas lalong maintindihan kung ano yung naka-outline ng mga responsibilities, yung mga payment terms, yung sahod. Minsan kasi merong mga ganyan, upfront sasabihin sa'yo, yung post is ganito, halimbawa na lang $10 per hour, medyo malaki na yan, pero pag pipirma ka na, naging $5. So, mali. So, there's yun yung purpose ng contract. And pag yung kliyente ayaw does not intend to, sign any contract, it means he or she does not intend to uphold his or her end of the bargain. Parang ganun. Okay? So, isa pa, siguro, unusual payment methods. Yung mga ganyan, alam niyo yung mga ganun, upfront, hihingan ka ng personal information. Like, ID, picture ng ID mo, tsaka yung bank details. Pag ganun, medyo ma-alert ka na. Walang ganung kahit ba naman sa corporate world, hihingan ka lang ng bank details mo or gagawan ka ng kumpanya, di ba? May ganun. Or hihingan ka ng personal information like yung IDs. Pag nakapagpirma ka na ng kontrata, iseset na natin yung payroll mo. Usually, pag nasa payroll stage na. Ayan, pag-set up na ng ganun. So, unusual na mga payment methods. Yan. Saka, halimbawa na, yung mga, hindi ko sinasabi na scam, legit naman siya, pero marami yung, pag sinabi kasing scammer, yung tao yung problema. Meron naman kasi mga legit na mga sistema or mga halimbawa na lang cryptocurrency. Okay? Lalo na pag hindi natin alam kung ano yan. Okay? So, paghihingan ka ng ganyan, ano yung crypto, whatever, information, yung mga wire transfers, kahit anong mga platform na hindi tayo pamilyar, okay, wag nating isundin kung ano yung pinapagawa nila sa atin or ipapaset up nila sa atin. Kailangan mo i-verify yung ganito, ibigay mo sa akin yung mga ganitong code or OTP kasi online na tayo lahat ngayon. So, kahit kami yung mga PayPal, medyo mas okay na ngayon. I think mas secured na siya so far. May ginagawang mga hakbang yung mga platforms sa ganito, yung mga Wise, ano pa nga ba? PayPal, ganyan. So, I think dapat alam natin, aware tayo sa mga ganitong paraan, payment methods. Kasi dito bakit tayo nagtatrabaho? Para kumita, di ba? So, this is a very sensitive aspect of knowing the red flags, kung ano yung mga clients na kinakaharap natin, kinakausap natin. Yan. Yeah, related sa ganyan, Coach Bry, red flag din, di ba, yung pinababayad ka sa training? Ay, oo. Yung before ka i-hire, magbayad ka ng fee. Di ba? Or bago i-release yung sahod mo, magbigay mo muna ng fee. Yes. So, parang hindi parang. Red flag talaga yun kasi most of the clients na nag-hire either paid ka to be trained or minsan hindi din paid yung training, hindi ka babayaran, ititrain ka nila pero walang bayad. Okay lang yun. Pero for you to pay them first and get trained and before you get hired, that's a total red flag talaga. Kasi you're you're giving out money. Yeah, so, may perfect example ako dyan nabasa. She had to pay for the training kasi yung sabi nila, it will give them daw parang assurance na seryoso siya sa application niya. So, magbabayad siya for the training because gustong-gusto niya talagang ma-hire ng kumpanya. So, parang kung baguhan ka kasi, hindi ko naman sinasabi na may mga stupid na tao or talaga, yung para talagang hindi iniisip Clueless. yung
Oo, clueless talaga pero minsan kasi the way they present it and yun Convincing. naman, yes, yun naman parang atat na atat ka na rin ma-hire because you need Yes, the oo. job. So they'll tell you you have to pay us like $60. Kahit malaki na yan sa atin kahit na $20. Parang hindi talaga Tama. puwedeng manghingi sila ng bayad sa training. It's a major, major, red flag for me. Yeah. Right. Yep. Okay. So, ano pa yung Wala namang stupid. Wala other namang than stupid that? na VA. Wala naman Marupok lang, stupid, marupok. pero oo, parang matinding Marupok lang. pangangailangan lang. Yes, Oo. So, yung nasa time Ah, ka na desperate ka na sa ano. desperate ka na and Oh, then they siguro are sa very atin good at medyo let us be careful sa times na desperate tayo. mhm. Be careful sa ganyan kasi we make really bad decisions kung desperate tayo. Yeah, So, correct. yeah, as much as possible, talk to avoid us. situations, avoid or let's try our best not to put ourselves in a situation where we become desperate. Kasi yung tendencies Yes. is we make really bad decisions. Yes. Tapos That will be a very good topic, Coach Jim, for yes, na-ignore the natin next yung ano, podcast. na-ignore natin yung mga red flags minsan. Kahit nasa harap na natin Correct. yung red flags, na-ignore natin because we are so desperate. We are in dire need of a job and naturally all of us naman kailangan ng trabaho, no? Kailangan natin ng pagkakakitaan. Pero yeah, be very conscious sa mga times na ganyan. Correct. Kasi clouded yung ating judgment. So Correct. anyway, ano pa Coach Julie, ano pang yung madagdag mo aside from payments and all? Well, during the interview, I think if you'll see or feel yung parang unprofessional behavior ng kliyente, Mhm. for example, hindi siya nakikinig, ini-interrupt ka niya constantly, is not even answering your questions, evading even your questions. So parang sa akin, major red flag yun. Like for example, 3 o'clock yung interview, alas 5 na siya or alas 4 na siya nag-message na, hey, well, minsan maintindihan mo kung sasabihin like, I was so busy today, hindi ko na malayan yung oras, parang ganun. Pero yung parang nandun lang siya sa interview just because kailangan niya lang yung yes mo. Parang ganun. Yung parang nag-interview kayo, may kausap siyang iba, hindi siya nakafocus sa'yo. So, parang mga ganun kasi na mga kliyente, naghihintay lang yan ng yes. Parang ganun. Yung parang, okay, so gusto mo ba ng trabaho na to, ganito. Pag nag-yes ka, okay na tayo, parang ganun. Then, again, babalik tayo dun sa lack of clear communication. Hindi klaro. Yung parang sabihin, okay, mag-start ka na sa Monday, okay ka na. So, wala talaga. So, ang feeling ko dyan, parang high turnover din sa kumpanya. Parang may mga tao na silang naha-hire, tapos parang dismiss or parang fina-fire nila, maghahanap sila ng iba na papayag dun sa conditions nila or whatever man yung binibigay nila for that role. So kung ako lang marami na akong isipin pag ganun, yung parang unprofessional yung behavior during the interview. Yung parang dismissive siya, hindi siya focus sa'yo. Yung parang wala talaga, mafe-feel mo naman kung talagang seryoso siya na i-hire ka because that's a very important role. Pero kung naghahanap lang sila ng magiging slave nila, 'di ba? So nandun na rin ako nag-iisip na ako, suswelduhan ba ako nito? Klaro ba yung magiging trabaho ko dito? And speaking of sweldo, i-insert ko na lang if you're baguhan, don't ever settle for a first salary after a month.
Yung parang sasabihin nila sa'yo monthly yung salary dito. So if I'll start September 1, you'll have your first salary on October 1st. Parang ganon. Pag bago ka pa lang sa kumpanya, i-negotiate mo na at least after a week, sweldohan ka muna nila after a week. Then, yung parang weekly yung sweldo mo for at least a month. Kasi minsan, marami na akong nababasa, marami na rin akong kilala na nagtrabaho sila for like 2 weeks, 3 weeks, and then nawala na lang bigla, nawalang parang bula si client. Hindi nagbayad. It's because it was even a project-based job. Yung parang careful talaga kayo sa mga data entry. Sa mga project-based, no? Yes, ipapaayos niya sa'yo yung CRM, may ipapatype siya sa'yo, lead generation as well, yung pag-gather kanya ng potential leads and all that. After 2 weeks, hindi sila binayaran. Yung isa after 3 weeks, hindi binayaran. And then, nawala na lang na parang bula yung kliyente. So, mag-ingat-ingat din kayo doon. Yes. So, wag ka talagang pumasok sa isang job online na wala kayong talagang pinag-usapan, even pinirmahan. Like independent contractor agreement man lang or agreement to employ, something like that. Hindi mo naman siya mahahabol, to be honest, kahit na may pinirmahan kayo. Hindi ako pessimista, pero minsan kasi nasa abroad kasi sila. So parang I think the worst we can do is to like post them on social media and tell people do not like accept jobs from this person, but they can always change your Facebook. They can always, hindi mo nga alam kung yun talaga yung pangalan niya. So yun. Isa pa siguro to avoid yung mga ganito is to research about the company. Correct. Before you even really dig deep sa trabaho or sa client mo, research talaga. May website ba sila? May Facebook account ba sila na official page nila? Correct. Kasi kahit papano, somehow mahahabol mo sila sa social media. Pwede mo silang i-post, i-tag sila. Tapos, also, parang mas nag-i-increase yung trustworthy ng client pag may official domain. Yung email nila is like company email talaga, hindi personal na Gmail ganyan. So Gmail, yeah. So search mo yung website nila, yung kanilang saan mo ba sila pwedeng mahanap just in case. So if they are on the internet, if they are online, if they have the online presence, masasabi mo na okay, legit yung client na to. Kasi anytime pag may nagawa sila, pwede mo silang habulin, 'di ba? Yep. Yes. Sige. So Coach Brian, okay ba yung sound ko? Yep. Okay ba? Yeah. Okay. So dagdag ko lang doon, coaches, sabi nga yung references, it's part of our job bilang mga VAs din na mag-research din naman. Okay? Yes. So look Due for diligence. references kasi yung mga yes, tama. Kasi halimbawa na lang, sabi nga ni Coach Jib, merong kailangan either merong website or makikita mo naman yan sa Facebook page nila or groups nila or whatever. At yung kakausap sa'yo, makikita mo yung, at least, tignan mo yung profile din naman. Kasi pag legit ka, hindi mo ilalagay dyan yung karakter ng anime na ipapangalan mo sa Facebook mo. Yung pangalan mo mismo. Diba? Kung titignan mo yung mga legit talagang mga kakausap sa'yo, naka ano talaga yan. Yung iba pa, naka-quote pa nga eh. Yung formal, yung professional talaga, yung profile nila. Okay? So, it's our due diligence. So, tsaka yung mga legit na mga clients should also be willing to connect you maybe with even past VAs. Minsan nga meron silang mga testimonials. Diba? Meron silang feature, may fini-feature sila VA for the week. Meron ganun. Example na lang. Meron mga ganyan. Halimbawa yung iba.
Mm. So, why? This is to validate their credibility and track record din naman. Okay? So, yun yung mahalaga sa akin. Yeah. I agree. Siguro isa pa, no? Pag masyado kami na madali, na halimbawa, kailangan ko ng sagot ngayon. So, sa usapan natin, Correct. makapag-start ka na ba? Agad-agad. Pag ganyan, medyo minamadali ka na, kailangan mong i-comply itong mga requirements, medyo magtaka ka na. Okay? Kasi mahalaga, yung iba nga sinasabi, yung mga legit talaga, okay, I'll check back with you after a day, at least, 24 hours, 1 to 2 days, mayroong ganyan. Kasi at least alam mo na, okay, hindi lang pala ako nag-a-apply dito, sinasala nila, I'm one of the shortlisted, halimbawa na lang. Okay, pero pag agad-agad, medyo delikado. Okay, so depende naman yan kasi, halimbawa, if freelancer din ako, freelancer din ako sa Upwork, depende sa gaano kaklaro yung nilalatag na requirements. Pag merong urgency, malalaman mo naman kagad kasi kakausap yan sa'yo. Kasi meron akong client before sa whiteboard animation, Australia yung client. So, ang maganda kasi talagang nagpakilala siya, nag-set siya ng Zoom. Yun yung mahalaga. So, nagipag-meet siya sa akin, nag-usap talaga kami on video. So, kailangan ko ng ganito, 24 hours turnaround, can you do it? I'll pay you with the right price. Talagang binigyan niya ako ng tamang presyo. Ayun. So, ayos yun. Pag ganun. Sa freelancing yun. Pero pag talagang, kumpanya or maybe agency, bibigyan ka ng leeway, kumbaga. At ikaw rin, para makapag-isip ka rin. Ayan. Correct. Yun. Yeah. Yeah, so parang connected pa rin siya dun sa napag-usapan natin kanina, yung parang desperation mo to get a job. So, meron kasing mga criterias or may mga bagay na dapat mong i-consider. I-weigh mo yung red flags na nakikita mo at then yung, of course, yung other aspects of the job offer din. Kasi minsan, assuming lang naman tayo eh. So, siguro before ka talaga tumanggap ng trabaho, i-weigh mo muna yung offer nila, yung mga hindi mo gusto at yung mga gusto mo dun sa ino-offer nila sa'yo. So, it's not always necessarily bad if you see things like na-mention namin. Pero meron lang talaga yung parang yung undeniable yung non-negotiable red flags talaga. So, I think one of those is yung napag-usapan natin nga tungkol sa yung parang walang klaro, 'di ba? Or they don't even have a professional website or even professional Facebook page para masabi mong legit sila. So, yun lang talaga. Siguro, be vigilant lang, be very careful lang. And then, of course, may mga attitude kasi yung mga kliyente na minsan hindi talaga nababagay dun sa prinsipyo mo. Alam mo yon. So one of those example is they talks negatively about current or past employees. Ayoko talaga ng ganun. Yes, yung parang finire ko yung dati kong social media manager kasi ganito siya. Matakot ka na diyan. Yes. Matakot ka na. Kahit ano pa yung ginawa, 'di ba, ng past employees, napaka-unprofessional for me. Yes. May story. Coach Brian. May story siya. Go. Share ako ng quick story. True story. Recently. I think a few weeks ago. Okay, awareness din na my Amazon guy, sa lahat ng mga aspiring VAs na nakikita niyo yung ads or post ng my Amazon guy, do not apply. Okay, ganito kasi nangyari, yung owner, isa ako sa natanggal nun. Grabe, ilang buwan pa lang, I think 3 months pa lang. Nagtanggal sila or yung may-ari ng 100 plus, 140 plus yata, ng mga Pinoy. Mga workers. Wow. Isang bagsakan lang. Like, biglang tinanggal. Yes. And yun yung first, and then there's another batch. In the next few months. So, ang taas ng ang ganda ng pay kasi
Ang problema, recently lang may post siya, binabash siya ngayon. Pangalan niya si Stephen Pope. Okay? So, sa LinkedIn, binabash siya ngayon kasi ng mga Pakistanis. Kasi, yung caption niya, yung post niya, 10 reasons why not to hire Pakistanis. Di ba? Ang racist. Sobrang gosh. ang pangit. As in, ang daming nagbash. Ang init ngayon ng trendy. And Stephen Pope, pangalan. Tapos, pero merong nakalkal na post before na bakit ka mag-hire from Pakistan. Parang ganun. I think a year ago, biglang bumaliktad. Ngayon, binabash siya kasi daw. Dami naglagay siya ng 10 reasons. Tapos yung number 10 yata is yung weak English. Parang ganun. Communication. Basta yung negative, pinost niya talaga. Yung mga negative sides ng mga Pakistanis. Siyempre, napaka-racist na. So out of 80 plus thousand na hinire niya, na nag-apply sa kanya na Pakistani, 73 lang daw yung hinire niya. Parang in-interview niya yata. Tapos ngayon meron siyang 11 lang. Parang ganun. Basta ang pangit talaga. Sobrang racist. Tapos ngayon tinanggal siya sa mga iba't ibang mga groups ng Amazon. Kasi Amazon aggregate yung company niya. Then, so pangit lang. Yung point ko dito is medyo medyo lalo na sa mga baguhan, medyo pag yung offer, yes, too good. I mean, it's good, not really too good to be true. Maganda yung offer. Pero alamin mo muna, maki-ano ka rin, tawag dito, maki-tap ka din sa makakilala. Alam mo ba to? Familiar ka ba dito sa kumpanyang to? Due diligence talaga. Dito? Ano experience mo? Yeah. Yeah, so ganun pa rin. It's our, responsibilidad pa rin natin na mag-research. Correct. Correct. That's correct. Siguro, one thing lang na ma-add ko dun, if you're new to this industry, pwede ka naman mag-join ng mga groups. Yeah. Manood ka ng mga podcast like this. May mga iba Yun. pang podcast kasi for online freelancing. May mga groups, ang dami sa Facebook. So kahit na hindi ka naman, they will I think they will accept you sa mga groups na to kahit na hindi ka pa VA. No. I think Yes, so. yes. Kasi may nakikita naman ako mga bago. Yes. Doon, yes. especially if you're applying for jobs sa onlinejobs.ph or kung saan pa, marami kang natututunan. Okay lang naman magpa-interview, wala namang problema. Makakatulong talaga 'yun sa iyo to make decisions. So tanggapin mo lang ng tanggapin yung mga interview, pa-interview ka lang. Pero if may mga na nagugustuhan ka na parang tatanggapin mo, you can ask these groups. Alam mo, madami akong natutunan doon sa mga groups na 'yon. So, Yeah. I saw some posts na parang before nila tinanggap yung offer, they like screenshot and binablur lang nila yung company name and all that. So, nagtatanong sila doon. Do you think, yes, do you think this is like, parang legit ba to or too good to be true ba yung yung offer since wala akong experience but ako inofera ng like $15 per hour or $10 per hour. Parang ganon. Kasi, sometimes, merong mga members doon na nanggaling na sa kumpanyang yan. Yeah. Or may bad experience na sila sa kliyente na yan. So, and then may mga post doon na, hey guys, FYI, ito yung kliyente na hindi nagbayad sa akin ng 2 months ko na parang mga ganon. So I think it's one thing siguro manood kayo ng podcast and then magbasa kayo doon sa mga groups. Maraming helpful tips doon. Minsan nga maraming value nakukuha mo. Yes, parang nagsi-share pa sila ng free training for new VAs, mga short videos on how to do this and that. So, yeah. So, one tip, mag-join kayo doon. Marami yan sa Facebook. Facebook groups. Yeah. Yeah, speaking of free trainings, eventually the three of us, Coach Julie and Coach Brian and myself, will create an ebook. So mag-start tayo ng free ebook na pwede nating ibigay sa mga viewers natin to help them jumpstart their career sa VA industry, which hopefully makakatulong sa inyo
ano ba yung mga kailangan, mga prerequisites or mga kailangang i-prepare to be Mhm. successful or to even just find a job, to start your Yes. career. So we will be producing those resources. Materials. Yeah. Mhm. Yeah, Okay, pag so Yes, coming up. hopefully hindi na tayo magiging sobrang busy, hindi natin magawa. But correct. anyway, all those things na ipoproduce namin or create namin for you guys for free, majority of those are things na pinag-uusapan din namin dito sa podcast. So parang to ano lang siguro, to reinforce lang yung mga pinag-uusapan natin, and you will have a digital copy of like step-by-step process on how to do this or that. Yeah, hopefully guys, magkaroon kami ng oras talaga to do that, to create that. Coach Bry, parang may oras ka. Siya talaga. Yeah, Siya yeah. talaga. It's actually on the works. Ayan. Di pa na, kulang pa. Di pa Oo, tapos. hindi pa tayo But nakapag-meet. it's on the works. It's upcoming. Right. Yes. So, Yes. ano nyo yan guys, watch out for it kasi Yep. it will be very helpful for you if you want to transition to freelancing or online virtual assistance job. Okay, so do we still have something na pwede nating idagdag, Coach Jeb? Last siguro is yung vague about job duties or yung scope mo. Gusto ko lang Correct. idagdag very quickly na pag hindi, I think balik din ito sa lack of clear communication eh. Kasi if hindi clear yung scope of responsibilities mo, it will be a stressful, you will be stressed every single day na pumasok kasi hindi mo alam yung gagawin mo, hindi mo alam Yes. yung goals mo for the day, yung kailangan mong tapusin or i-achieve. Tapos parang just be mindful if yung client is lahat na lang ng pwedeng ipagawa niya sa iyo tapos yung instructions hindi pa clear. Hindi clear. Yeah. Oo. So okay lang naman if sinabi na you're a general VA, okay lang 'yon. But if it's really out of your scope of expertise, let's say, pag you've cleared out naman in the first place yung kaya mong gawin tapos eventually parang may pinapagawa sa iyo na hindi mo talaga kaya. So medyo medyo red flag na 'yon. So make sure to set the right expectations sa start pa lang kung ano talaga yung responsibility mo, yung role mo para you will be able to meet the expectations kasi hirap i-meet yung expectations pag walang expectations or parang hindi clear yung expectations, di ba? Hindi clear. Yeah. Tama. Yeah. So, Yes. before we end, I just want to parang magbigay lang ng tip when you're doing interviews, not to pass the interview. Pag-usapan natin yan next time. But Yep. sa ngayon, I just want you to remember, yung gaya ng sinabi ko kanina, it's a two-way interview, not one way, na sila lang magtatanong. So, when you do interviews, pag in-interview ka, and they will give you a chance to ask question, they have to be very clear with these three things na nilista ko. Ano yung three things? Na curious ako, Coach Julie. They have to be very clear with the compensation. Compensation. Number one. Compensation. Magkano ba talaga? Hourly ba tayo? Weekly ba tayo? Bi-weekly? Diba? Monthly ba tayo? So, number one, compensation. Bago mo patanggapin yung kung ano dyan, yan yung pinaka-importante. Okay? Aside from that, wag mo na munang isipin, may commission-based ba yan? Dapat may pag the basic lang, yung basic. Salary ka muna.
Wag Oo. kang tumanggap ng compensation-based salary. Yung parang kunyari sa sales, pag nakabenta ka, Commission dun based. ka lang magkakasalary. Wag ka munang tumanggap ng ganon. You have to Commission-based, find a job na may compensation Ah. talaga na weekly or per hour Yung if fixed. possible. Oo. Fixed salary. Okay? You Or have to be or very fixed, clear or with that. fixed. Yes. Sometimes, nag-iisip tayo, uy, may HMO ba sila? Uy, babayaran ba nila yung pag-ibig ko, SSS ko? Huwag mo Extra munang na yun. isipin na extra na yun. Oo. Tapos, yung mga ganun kasi sa freelancing and online jobs, madalang. Yeah, Madalang. madalang. If the Oo. company offers that, Oo. well, you're in a good company. Unless you're Unless hindi nila sa babayaran, agency. sasabihin. Oo. Yes. Unless Sasabihin through lang nila, agency. correct. So yun, be very clear with the compensation, number 1. Number 2, rest day. Okay? Exactly. Kasi may Correct. mga kliyente na, yeah, I need you Monday to Friday, but you have to be open for Saturday and Sunday as well. Kasi baka Wow. kailangan kita. Jem, familiar ba? Sounds familiar. Familiar. Okay, so be Very very familiar. careful sa kasi again babalik tayo sa desperation. Oh, okay na. Inoferan ako $6 per hour. Baka kailangan daw ako ng Saturday, Sunday. Okay na 'yun. Anuhin ko lang ng Saturday, Sunday. But Go na, no, parang ganyan. hindi pwede. Hindi Kung pwede. kailangan niya ng Saturday, Sunday ng tao, you have to be very clear. Okay, then I'll have my rest day on Monday and Tuesday. Kasi may 2 araw ka talaga diyan na hindi ka magtatrabaho. Unless you will agree to Monday to Saturday. But bayad yun lahat. Dapat. Per Overtime hour. pay. Oo. Kasi minsan, sasabihin lang, oh, Monday to Friday ka, babayaran ka $6 per hour. 40 hours per week. But then, yung mga overtime mo ng Saturday, Sunday, wala na. Hindi ka na nila, kasi parang feeling nila, 40 hours, pero pag kailangan kita, dapat on-call ka. Hindi ka naman nurse or doktor para maging on-call. Diba? Si doc lang yung on-call, diba? Kasi sinumpaan Emergency niya lang. yung tungkulin Tapos, yun. oo, correct. Hindi Life mo naman and death yun sinumpaan. eh. Diba? Tapos So bayad yun, din sila. rest day. Yes, your rest day, it has to be clear bago ka pa pumirma ng kung anik-anik dyan. Now, number 3, work hours. Graveyard shift ba? Okay. Dapat clear Kasi yun. merong mga, merong mga kumpanya na they need you to render like 9 hours. Yung 1 oras mo dyan, break mo yan. Tawag natin dyan lunch, di ba? Lunch, kahit nga sa Lunch BPO, lunch yan, lunch break. So, hindi babayaran ng oras na yan, na 1 oras. So, your 9 hours, you're working for 9 hours, pero yung 1 oras, break mo yan. So, dapat klaro din yan. Now, anong oras ako magsa-start? Kasi if the US, meron tayong PST, CST, EST, may mountain. Time zone nila yan. So, klaro dapat yan. Diba? Yep. O from 8 p.m. ba ako to 5 a.m. Parang ganon. So, klaro, kasi minsan may mga kliyente, nakakalimutan nila, 4:00 pala yung labas mo. Tapos, magbibigay sila ng urgent na task, 4:15, 4:30. Pag hindi mo yan nagawa, disaster na. 'Di ba? So, dapat hindi kasi ikaw yung nag-a-adjust sa kanila. Sila kasi yung mag-adjust dapat sa work hours mo. So, pag may mga urgent sila, dapat alam nila, ay, aalis na pala labas na pala ni Coach Jib sa 4:00, I have to give this, like right now. Kasi 3:00 pa lang. Kasi kung ibibigay niya ng 4:00 na, wala ka na, umalis, di ba? Nagpahinga ka na. Yeah, minsan, nabiblame ka dyan. Minsan, ba't ito nagawa? Bakit na, pa to? So, yun, be very clear with that. So, number 1, your compensation. Number 2, yung rest day mo. And number 3, your work hours mo. Yung iba doon, na kung anik-anik man yung nasa kontrata nyo, pag-usapan nyo na lang yan ng diba? So, kumbaga, yung 3 basics dapat yun eh. Oo, basic talaga yon, non-negotiable talaga yon. Correct. When you Not do clear interview, from the start. Hindi ka pumayag na matapos yung interview nyo na hindi klaro sa'yo yung 3 yon. Yung scope,
importante din, 'di ba? Pero if you are a general VA, it's expected kasi na parang personal assistant ka. So you do like ad hoc task Mhm. all throughout the day. Yan talaga yung trabaho mo, naghihintay ka ng ibibigay sa'yo. Pero dapat, of course, pag dumating na tayo sa napag-usapan natin yun, it has to be reasonable as well. But Yeah, again, balik tayo exactly. dito sa tatlo, CRW. Mhm. So, CR ng babae. CR ng babae, CR ng babae. Wala. Mali yung Okay. joke ko. Alright. Compensation rest day. Tigil na nga natin At to. work hours. Tigil na natin to. Tama Tigil. na. Okay, basta yun lang. Seryoso naman. Pero, Oo. di ba? Tama naman. magkakaibigan Tama kayong naman. dalawa, Oo. right? So, we have Correct to be very talaga. careful. Yeah, bago tayo Yes. tumanggap ng trabaho. Huwag tayong desperado kasi marami Yeah. talaga. Tama. Huwag tayong Marami desperado. dyan. Huwag ka kasing believe in yourself kasi. Huwag ka kasing, ay, wala naman kasi akong skills, wala nang tatanggap sa akin. You're thinking na walang tatanggap sa'yo kasi wala kang skills, hindi ka marunong ng ganito, ganyan. So, anong gagawin mo dyan? How can you Exactly. address that? Correct. Yung answer mo ba sa question na yan, sige na, kahit anong trabaho na lang. Yan ba yung parang resolution mo doon? Yung resolution doon for me is to upskill. Yeah, increase your value. Yes. Yeah. Right. Yung antidote sa desperation talaga is increase your value. Yes. Kasi if value. you see yourself with, if you see yourself as a high value person, kahit saan ka pa pupunta, may makikita kang trabaho. Kasi skillful ka, may skills ka. Yes. Diba? Tama. And napapag-usapan din kasi yung medyo maano kasi yung problema sa US ngayon. 'Di ba? Yung market nila is yung economy nila. mababa. Yung economy nila is mababa. So maraming natatanggal sa trabaho, maraming ganun. So medyo kinakabahan, especially those who walang mga experience, kahit pa nga may experience, 'di ba? Kahit may experience. Oo. So isa lang siguro before we end, masasabi ko lang nakita ko lang to sa video ni Oprah Winfrey. Sabi niya, your job will not give you fulfillment all the time. May mga times na ayaw mo talagang mag-work. But work anyway. Tama. May times din na ayaw mo pumunta ng opisina kasi napapagod ka na, hindi ka na interested sa trabaho mo. Go anyway. But diba? Work anyway. Go to the office anyway. And then if you're there, leverage all the tools and whatever they offer there, free training and all that, leverage, alamin mo lahat. Be fantastic. Na pag dumating yung oras na magtatanggal sila ng tao, you're the last person. Your skills will not be dismissed. Kasi importante na sa kumpanya. Because you upgrade yourself, you really did your best for the job. Be like outright fantastic na hindi ka nila made-deny. And sometimes, kahit nga umalis ka, tinatawagan ka pa rin, balik ka na. Familiar din sa'yo, Jeff. Familiar. Very familiar talaga. Oh my balik God. ka na. Diba? Ikaw na yung ayoko na. Pero correct. So be very valuable. Be very good at your job that they will find it hard to dismiss replace you. Or kahit although replaceable naman tayo lahat. Kasi nga bankrupt na. Okay, like depende sa circumstances, no? Pero yung skills mo bit mo pa rin. Exactly, correct. Tama. And mag-aagawan yung ibang so may value pa rin. Dala mo yung value mo. Yes. So yun na lang isipin mo, kahit toxic na talaga doon, and then kailangan mo pa rin yung work na yan. So bago ka umalis, alamin mo na lahat doon. Lahat ng skills doon. Kilala ko to. Super agree, Coach Julie. Super you. Hindi naman. Super you. Ay, super natawa talaga ako. Parang
Pininto ko na yung sarili ko. But anyway, Diba? so yun talaga. O, alamin mo doon, lahat ng kasulok-sulukan ng CRM nila doon. Mhm. Paano kaya to? Galawin mo na Mhm. lahat. Alamin mo na lahat. Kasi Yep. talagang, pag gumawa ka ng resume mo na dati 2 years ago walang laman, pag ginawa mo yun, pag nag-upskill ka, gawin mo lahat ng Marami training ka doon. nang ilalagay. Kalkalin mo Oo. lahat. Oo. Correct. Ayaw na nilang pasahin yung resume mo. Kasi sobrang haba na. Parang ganun. Pero kidding aside, yun lang yung mga tip. Oh, Coach Mhm. Bri, Mhm. anong last tip mo sa mga gustong mag-VA before sila ma-hire sa trabaho? Anong last tip Yun, mo sa sinabi mo kanila? na. Halos lahat. Siguro, okay, yung sa'yo, yung CRW, Grabe CR for the women. Likely kapag, I think, HR, siguro pag agency, yung HR nag-i-interview muna sa'yo, yun, CRW. Iba naman yung mga questions. Kasi meron kasing final interview with the client na mismo. Tapos sasabihin ni HR sa'yo, you're not allowed to discuss the compensation. Di ba? Meron ganun? Di ba? Kasi Mhm. napag-usapan na Oo, before yun meron yung ganun. nakasa. Kasi, Di ba? Iba naman yung yes. mga Iba questions. kasi Ito yung naman yung bayad question. Ito doon. naman. Oo. Ito naman yung tatlong questions ko. Ito, tatlo din. Unang-una, how are you? Kumustahin mo si client? Baka mainitin ang ulo, di ba? Baka kumusta bang gising mo ngayon? Okay. Kasi na-experience ko na to. Ito talaga nagpapasok sa akin dito sa isang client ko. No? Pangalawa, second question, what is the greatest opportunity you are currently facing in your department? Anong pinakamalaking problema nyo ngayon sa department niyo? Gusto mong malaman, bakit ka naghahanap ng katulad ko? Di ba? Mhm. Why? Di ba? Lastly, pag sasagot yan, di ba? And lastly, okay, pagpalagay natin 6 months from now. Supposing 6 months from now, from today, what would I have needed to accomplish to exceed your expectations? Di ba? Ay, wow. Anong aasahan mo Wow. sa akin, Miss let's say, Universe. 6 months from now? Those are great questions, actually. Oo, pang Miss Universe Sa talaga ibang si Coach podcast na, Bri. ibang topic Diba? na dapat to. Ibang topic. Pero anyway, Sasabihin tapos tayo. Pag-usapan natin more of so, these next time na lang. sa next natin. Sasabihin ni Pero Ian. very Huwag good na nga lang question. kitang i-hire. Sabihin ni Oo. Clan, ay, hindi ka kita i-hire. Dami mong tanong. Hindi, tatlo lang. Yun lang talaga. Hindi. Tatlo lang. Dami Sa lahat mo ng- dami. Dami mong Ano Dahil siya? mo emot. Hindi. Daming ano. Pero ano yan, actually. Walang hiya kayo. Uy, hindi na tayo matatapos. Uy, hindi na tayo matatapos. Ano ba? Ba't si Brian Ibang hindi topic niya na yun. sinuseryoso? Yun lang. Next time na to. Basta yun. Hindi. Parang hanggang alas 10 na tayo dito. CRW ko, ha? Oo, pero totoo yun. Pero good point Mag-agree naman yan. tayo Yun yung tip, doon. magandang tip. Oo naman. Mm. Oo naman. Gusto ko yun. Nagugulat. Ako yung ayan. Nagulat ako. Oy, pero totoo yan, pero masasagot ni Oh my client God. yun. Magandang questions yun, Brian. Oo. Oh my God. Naluha si Coach G. Oh my God. Ay, nako. Oh my gosh. Ba't nyo kasi ako tinanong? Okay na sana ako dun kumpleto na yun. Imbes na ma-head. Tatanong sa'yo, ba't di ka natanggap? Tanong kasi ako ng tanong. Ay, nako. Pinagpawisan ng Uy, sorry, kilikili guys. ko dito. Oh my God. Yeah. Sorry, guys. guys. Meron na talaga. Uy, sa coffee shop dapat ito na usapan. Hindi dito sa live. Ewan ko sa inyo. Kape tayo. Imbes na ma-hair ka. Wala. Ay, Diyos nako. ko naman. Ay, Oh my nagawa ako. Diyos Okay. ko, Lord. Sige lang. Guys. Na-reject. Pero Wala nag-agree na. ka naman, Coach Jib, doon, di ba? Oo, of course. Those are good. Pag-uusapan natin yan. Next topic. Uy, mama. Huli na natin ang live. Diyos ko. Dami mong Disqualified. tanong kasi. Sige. Guys. Yan sa lahat ng mga nanonood. Ayan.
Ay, sorry Ganito kami, talaga sa usually, pag nanonood. na-carried away lang, carried away. Sabihin nila, Na-carry seryoso over na dito sa podcast. siya. Tapos sabihin nila, parang hindi na kami naniniwala sa pinagsasabi niyo. Okay, Okay, tigilan na guys, natin to. we have to go. Thank you so Sige. much Okay. for Thanks Thank you guys so being with much. us for 1 See you. hour. See you next week. Next Saturday week. na kami, ah. You see. Yes. Bye. Bye.